Samuel PH. Hi guys! Welcome back ulit sa aking channel. For today's video nga pala, ililipat na natin yung mga craylings natin, yung nasa last video natin kung napanood nyo. Ililipat natin siya dito sa rep tab na pinaglalagyan itong mga fry na to. Kaya itong mga fry na to, hinuli ko na, nilagay ko dito sa aquarium. Siguro bali nasa 150 to 200 pieces to. Ayan, bali i-separate ko rin kasi to na pipilian ko to ng maliliit saka malalaking fry. Bali yung malalaking fry, ililipat ko siya dun sa isang rep tab na may mga malalaki na rin na goldfish. Bali dun ko sila ilalagay mamaya pag napilian ko na sila. Ayan, bali ano nga pala to, kaliko saka apache na goldfish. Yun yung parents nila. Yan. Yan nga palang mga fry na yan guys. Ano na yan? Bali 1.5 months na yan na simula nung na breed ko. Hand breeding ang ginamit ko diyan. Ang dami nga niyan nila eh. Bali nalusaw nga lang yung ibang maliliit na fry kasi hindi naman sila sabay-sabay lahat lumaki. Kaya yung iba natitirang maliliit, yung iba malalaki. Tapos kinakain din ng ibang malalaking fry yung maliliit kaya naubos din yung iba. Ayan, kaya halos yan na lang din na natira. Tapos ito nga pala yung rep tab na paglilipatan ko ng mga craylings. Ayan, bali lilinisan ko yan mamaya. A few moments later. Ayan guys, to nahuli ko na yung mga goldfish. Pipilian ko na siya ng malalaki. Ayan. Bali, ang hirap nga lang hulihin kasi nasama yung maliliit na fry. Ayan guys. Medyo may ilap nga lang sila. Ayun, nakahuli na ako ng isa. Ayan guys. Siguro yung nakikita ko ditong malaking fry, baka mga 30 to 50 pieces lang. Mamaya bibilangin ko siya kung ilang piraso yung makukuha ko na malaking fry. Ang parents nga pala nito guys, yung nandun sa may intro ko, yung kaliko. Saka yung apache. Yun yung parents nila. Kaya pag lumaki to sila, magaganda rin to guys. Siguro mga mga 1 month pa. Yung mga naunang malalaking fry, i-release na natin, for sale na sila. Yan, na ako. Mga 10 na yung nakukuha ko guys. Yan. Bali, hulihin ko lang lahat tong malalaki. Tapos, ayan. Bali, ito, siguro mga 30 pieces to. Tapos, i-acclimate ko muna dito kahit mga 10 to 15 minutes para hindi lang sila ma-water shock. Tapos, ito lalagay ko doon sa isang rep tab yung walang laman. And medyo mahirap pala pag isang kamay ang ginagamit. Ito guys, bali, i-acclimate ko rin to. Mga ganun din, 10 to 15 minutes. Tapos, i-release ko mamaya pag mga 10 to 15 minutes na. Saka ko sila i-release dyan. Ayan guys. Siguro mga pa to, 200 pieces pa yan. Or 150, mga ganun. A few moments later. Ayan guys, bali 20 minutes na ngayon nakalipas. Medyo nalimutan natin. Kaya i-release na natin tong mga medyo malalaki ng fry. Yan, konti lang din naman halos yung laki ng fry na mga naandito dun sa bago kong nilagay na fry. And bali may mga tricolor dyan na mga fry, yung mga medyo malaki na rin. Yan, dami niyan nila guys. Release na rin natin tong yung medyo maliliit na fry na pinilian ko kanina.
Ayan guys. Siguro mga 1 week lang ulit, meron na ulit mga lalaki dyan. Bali, ise-select ko na lang ulit, tas lilipat ko dun sa isang rep tab. Mas okay kasi pag napipilian natin yung mga fry para yung ibang maliliit makakain. Kasi talo sila nung mga malalaking fry pagkainan na. Yan. Kaya mas okay kung puro pag maliliit lang magkakasama. Pag malalaki, malalaki. Para sabay-sabay sila pag nakain, hindi sila mag-aagawan. Yan. Tapos ito yung nasa last video ko nun, yung na handbreed ko na Sakura saka red, white, oranda. Yan, bali na hatch na sila. Yan, mga ilang days pa lang yan guys. Tapos ito yung kanina kong nirelease. Yan. Tapos ito naman, lilinisin ko na yan. Tatanggalin natin yung mga lumot para do sa mga bagong craylings. Ito guys, umpisahan ko ng linisin yung rep tab. Ang gamit ko dito Scotch Brite. Scotch Brite, baka naman. Ayan guys, medyo dikit na yung ano niya yung lumot. Medyo mahirap nang tanggalin. Bali, ano kasi to naaarawan kaya mabilis maglumot yung tubig. Dikit na siya. Pero maganda naman yung lumot niya, yung green. Kasi yan, nakakain yan ng mga isda Mga goldfish yan, mahilig yan sa mga lumot na green. Kaya nagiging source din yan ng pagkain nila. Yun nga lang, pag masyado na makapal, nadikit na yung mga fry dyan. A few moments later. Ayan guys, malinis na. Bali, lalagyan ko to ng tubig. Stock water muna ilalagay ko kasi medyo maliliit pa yung mga craylings. Baka pag direct na galing sa gripo, maklorin, baka mamatay sila. Kaya habang di pa sila sanay sa tubig na galing sa gripo, stock water muna yung ginamit ko. Mga 5 days na tong stock. Yan, nilagay ko dyan para lang hindi sila mamatay. Kasi sayang din, halos 200 pieces din yung railings na ilalagay ko dito. Kaya syempre kailangan safe lagi yung mga ilalagay nating isdaman or mga ARC sa ganyang klase ng tubig. Pero kung pinaka the best talaga, stock water syempre para wala ng chlorine. Mga kalahati siguro nung rep tab yung ilalagay kong tubig dito. Basta lampas na siya dyan sa may oxygen. Pag yung bumubula na, yun, pwede na yun. Kasi pag masyadong mataas naman yung tubig, baka naman makaakyat yung mga ARC natin, yung mga craylings, makatakas. Sayang naman kung makakatakas lang. Kasi dati nung nag-uumpisa pa lang ako mag-alaga ng craylings, natakasan ako ng 2 female na may egg na. Sayang. Dami pa naman eggs noon, yung 2 female na yun. Puntahan ko yung ililipat kong mga craylings. Yan. Ito yan guys. Estimated ko dyan mga 200 pieces. Bali, pag tinanggal ko na siya dyan, bibilangin ko siya mamaya kung ilang piraso talaga yung laman nitong aquarium na to ng ARC na craylings. Ayan, ito guys, bali, nahuli ko na nga. Binilang ko siya, nasa 225 pieces siya. Isa lang ang niyan, mother niyan. Bali, lahat yan, magkakapatid yan. Kala mo ko konti lang, pero pag binilang mo yan isa-isa, nasa 225 pieces na yan. Bilis nga nila lumaki guys. Bali, siguro wala pa tong 2 weeks Ayan, dali na natin to doon guys sa rep tab na paglalagyan natin. Bali, i-acclimate ko ulit to guys na kahit mga 10 minutes lang. Kasi halos same naman yung temperature ng tubig na
pinanggalingan nito do sa may aquarium. Pero para sure, ayan, nilagyan ko muna ng tubig sa ano para hindi lang manibago. Tapos maya-maya i-release ko na to. Ayan, mga 10 to 15 minutes din. Ayan, balikan natin mamaya guys. A few moments later. Ayan guys, pwede na nating i-release to kasi nasa 15 minutes na naman. Ayan. Release ulit natin ng dahan-dahan. Ang dami nito guys, oh. 225 pieces lahat yan. Pero kung titingnan mo, kala mo kukunti lang. Bali yung parents nito, bali simula nung inalagaan ko yon, nakadalawang itlog na siya. Ayan. Kasi ang alam ko, habang tumatagal, yung mother craylings, mother ARC, lalong dumadami yung hatching rate niya ng mga craylings. Kasi nga parang habang tumatagal, natututo na sila kung paano nila alagaan yung mga eggs dun sa mga tiyan nila. Kaya pansin ko lang, based on my experience guys, yung mga bagong mother ARC, kokonti lang yung nahahatch nila ng mga craylings kasi nga parang hindi pa sila marunong mag-alaga ng mga craylings. Sa pag-aalaga naman ng ARC kasi ano naman yan, kanya-kanyang ano rin yan, experience kung ano ba yung dapat gawin. Sa bagay, maganda rin naman na manood kayo sa YouTube ng mga process kung paano alagaan ng mga ARC. Pero mas maganda pa rin talaga na sa inyo na rin magmula kung paano nyo siya aalagaan. Para sa akin nga guys, mas gugustuhin kong bumili ng mga craylings kaysa sa mga breeder size na mga ARC. Kasi kung mga craylings pa lang yung bibilhin nyo, habang tumatagal guys, natututunan nyo kung paano alagaan yung mga ARC nyo. Hindi kagaya nung bumili kayo na malaki na, mga breeder size na, bali, magbe-breed nga siya, kaya lang, syempre, bago ka pa lang, hindi mo pa rin alam yung gagawin mo. Kaya mas the best pa rin talaga na mag-alaga ka muna ng matagal bago ka kunwari, magbebenta ka or kung gusto mong gawing negosyo to, pag-aralan nyo muna guys kung paano ba talaga yung gagawin. Ayan guys, tapos na natin silang mailipat dito. Ayan, ewan ko kung kita nyo, pero ayan, dami niyan. Baka magtaka kayo guys kung bakit maliliit na tubo lang ang gamit ko. Kasi ang gusto ko dyan, bawat isang craylings, isang tubo lang ang kasya. Kasi kung malaking tubo ang gagamitin natin or PVC, magsasama-sama kasi sila dyan sa loob niyan. Kaya syempre mag-aaway-aaway yan sila. Ang tendency nun, mapuputol yung mga claw ng mga craylings natin. Yan. Tapos ito yung nauna kong na-breed. Yan, mga 2 to 3 inches na yan na craylings. Yan guys. Ito medyo malaki-laking tubo na gamit ko dyan. Kasi habang lumalaki sila, pinapaltan ko sila ng hides nila. Siyempre, depende dun sa katawan nila. Kasi mas okay kung sa isang lagayan, isa lang silang naandun para maiwasan yung pag-aaway-away nila sa isang hides nila. Ito nga pala guys yung pinakita ko sa inyo last video, yung blue polar parrotfish na may mga eggs. Bali, ito nga na-hatch na. Ayan, nagalaw na yung mga fry niya. Ayan guys, medyo marami rin to. Siguro mga 50 to 80 pieces tong na-hatch na fry ng blue polar. Ayan guys. Bantay sarado ng parents nila. Bali, pag nalayo kasi yung mga fry, kinukuha nung parents niya tapos ibabalik niya dun sa mga malapit sa pinakataguan nila.
Yan. Medyo maalaga din 'tong mga ano guys, mga blue collar parrotfish. Yung iba kasing napanood ko na video, sineseparate nila yung eggs pero mas okay kung kasama yung parents para mas mabilis lumaki yung mga fry nila. Next video nga pala natin guys, baka ito naman yung maging content ko kasi parang malapit ng mag-eggs tong female na ARC ko. Bali ito male, yung katabi niya na medyo blue, yun yung female. Lagi na kasing nakatiklop yung buntot niya kaya kutob ko mag-e-eggs na rin yan eh. Bali, so guys hanggang dito na lang muna. Sa susunod na video na lang ulit. Bago ka pa sa channel ko, baka naman like, share, and subscribe. Salamat!